Mukhang wala pa ring tiwala sa akin si Zack nung sinabi kong hindi tatakas. Dahil kitang-kita ko ang mga nakatagong baril ng mga lalaki sa kanilang pantalon. Binitawan ni Zack ang kamay ko nang lumapit sa amin si Ramil at may ibinulong ito sa kanya. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Zack dahil doon. Tila'y nag-apoy kaagad ang mga mata niya kasabay ng pagngisi niya na nakakaloko. "He's here in the country. How brave." Nakakatakot pa niyang usan. Nag-iwas ako ng paningin at piniling hindi makisawsaw sa usapan nila. Baka madamay pa ako o mapagbuntungan bigla. Kaya naman pasimple pa akong lumayo sa kanila. "Tell me the details outside." Rinig kong sabi niya kay Ramil bago mag-utos sa ibang mga lalaki. "Guard Audrey here. Don't let her move into her spot." "Yes, boss." Napalabi naman ako habang pinapanood siyang maglakad papalabas kasama ni Ramil. Habang may dalawang lalaki ang tumayo sa magkabila kong gilid, mas lalong umiwi ang labi ko. Ilang sandali ang lumipas nang hindi pa sila nakakabalik. Ano naman kayang importanteng pinag-uusapan nila? Wala naman siguro yung kinalaman sa cellphone, di ba? They seem to be talking about a certain person though. The audacity. Sabay-sabay kaming nakinig ng dalawang lalaki sa pagkagulat nang may sumigaw sa loob ng lugar dahilan upang umeko yon. Pagkalingon ko ay nadatnan ko sa pinto sina Tita Elizabeth na may galit na mukha habang nakasuot ng itim na dress. Sa kanyang tabi ay si Raquel na may nagugulat ding itsura habang nakatitig sa akin. Ang kanyang braso ay mayroong sling na sinusuportahan ng kanyang leeg. Iyon ay tulay. "Audrey? Audrey, how did you get here?" Akma akong lalapitan ni Raquel nang hilahin siya pabalik sa kanyang kinapupwestuhan ni Tita Elizabeth. "Sino ka sa tingin mo para makaapak sa lugar na to? Napakakapal talaga ng mukha mong babae ka, no? Lumayas ka! Umalis ka sa lugar na to!" Umakto siyang susugurin ako, subalit mabilis na nakapwesto ang mga tauhan ni Zack para harangan siya at pigilan sa gagawin. "Paumanin, ipinagbili niya sa amin ni boss." Lakas na loob na sabi ng isa. "Kayo namang mga alagad ni Heskel, hawak ng hawak sa akin, nakakadiri. Wala na kayong karapatang pigilan ako dahil wala kayo sa teritoryo niyo, mampas lupa." "Ma!" Agad siyang pinapatigil ni Raquel. "Hindi mo kailangan magsabi ng ganyan. Restrain yourself." Kasi naman bahagya siyang kumalma. "Kahit kailan talaga, hindi ako binibigong inisin ng kuya mo. Titigil lang yata yan kapag tuluyan na akong inatake sa puso. Please don't say something like that, ma. Pwes, kung ayaw mo yung mangyari, paalisin mo itong babaeng to sa harapan ko, ngayon din." Malakas akong nagpakawala ng hininga. "Pasensya na, Tita Elizabeth. Hindi ako pinayagang umalis si Zack sa akin na tatayuan ko ngayon." Napatingin silang dalawa sa akin. Ang pansin ko ay naroon kay tita dahil mas pinamulahan ng mukha niya ng galit kumpara kanina. Hinarap niya ako muli saka dinuro. "Ang kapal talaga ng mukha mo. Pagkatapos mo sumama sa ibang lalaki, umaasta ka ngayon parte pa rin ng pamilyang to? How dare you even set your foot here in my husband's grave?" Naglukot ang noo ko. Hindi maintindihan kung ano ba talagang pinagmumula ng galit niya sa akin at umaabot iyon sa punto na pagbisita ko kay Tito Ross. "Nandito po ako para magbigay galang. Kumpara sa relasyon natin, hindi hamak na mas maganda ang naging pakikitungo ni Tito Ross sa akin kaysa sa'yo, Tita Elizabeth." Derechahan kong tugon. "You!" Muli niya akong akmang susuguri nang hatakin siya pabalik ni Raquel at harangan ng mga tauhan ni Zack. "How dare you! Kasalanan mo tong lahat kung bakit nagaganito." Mas nalukot ang mukha ko. "Alam ko nagluluksa pa rin kayo sa pagkamatay ng asawa niyo, pero hindi naman yata tamang isisi ang pagkamatay niya sa akin. Oo, umalis ako 3 years ago at sumama sa ibang lalaki. Kaya anong kinalaman ko sa pagkawala niya Wala nga ako dito." "You pretentious actress, two-faced bitch." Puno ng panggagaliitin niya pang sigaw. "You even have the guts to act as if you're innocent. Simula nang iwan mo si Zack, wala nang ibang ginawa ang lalaking yun para habulin ka. Hanapin kung saan lupalop ka na napadpad. Because of you, he started to teach his responsibility as the heir of my husband. Losing to all the competitive businesses, he became so neglectful that even my husband's health started to get worse because of him." "Ma, please, tama na. Manahimik ka na." Pilit siyang pinapatigil ni Raquel.
habang unti-unting bumabalangkas ang gulat sa aking mukha. No, this bitch's slut needs to know that it's her fault. Kung bakit napuno ng pag-aalala si Rosa kung ano magawa ng magaling niyang anak araw at gabi. Kung bakit siya nababad sa trabaho imbes na magpahinga sa ospital at atupagin lang ang sakit niya. Kung bakit hindi siya makatulog sa gabi dahil baka paggising niya, mawala na lahat ng pinaghirapan niya dahil lang sa pagpapabaya ng magaling niyang anak. Nagsibagsakan ang mga luha ni Tita Elizabeth. Nanginginig sa halo-halong emosyong ipinapakita niya habang may namumulang mga matang nakatitig sa akin. Nanuyo ang aking lalamunan dahil sa mga narinig. Malakas na dumagundong ang aking puso at nawala ang angas na ipinapakita ko kanina. You didn't know anything. Hindi mo alam ng dahil sa'yo na wala sa akin ang pinakamamahal ko. You didn't even know that I almost lost Zach too. Just because of you. Malakas siyang humagulhon. Unti-unti siyang pinaghinaan ng mga tuhod. Yet, you never understand the pain I am going through. Ma, puno ng pag-aalala siyang niyakap ni Raquel at inalalayan. Hindi ko pa rin maintindihan. Nanginginig ang mga kamay ko. Maingat ko yung nilapit sa aking dibdib kung saan walang tigil na nagwawala ang aking puso. I see Tita Elizabeth like this, and after listening to all her complaints, I still don't understand it. Bakit ako? Bakit ako may kasalanan? Umalis ako dahil labis ako nasaktan sa ginawa ni Zach. Pero hindi ko gustong mangyaring mawala si Tito Ross dahil sa kapabayaan ng asawa ko. I left because I wanted to heal my heart, to chase love from someone else. I was hurt, but I never wanted to hurt anyone else as well. No. Why? Bakit pa ako kailangang hanapin ni Zach? Bakit kailangan niyang magpabaya sa mga responsibilidad niya? Bakit kailangan niya pang ipasa sa akin ang lahat ng mga kasalanan niya? Isn't that too unfair? I already suffered so much. When will it be enough? What the fuck is going on in here? Binasag na nakakatakot na boses ni Zach ang nakakabinging katahimikan na panandaliang umiral sa pagitan namin nila Tita Elizabeth at Raquel. Kuya, nangangambang humarap si Raquel sa kanya. Mother is just mourning right now, and it's not helping to see you both here. Then, get her out of here. Malamig na tugon pa ni Zach. Her voice is disturbing other people who are also mourning outside. Kuya naman, bastos, wala ka talagang galang sa akin. Ganyan ka ba talaga pinalaki ni Eliza? Muling nabuhay ang galit ni Tita. Why can't you get used to it? Kayong umalis dito, Zach. Matagal mo nang tinalikuran ng responsibilidad mo bilang anak ni Roswell, hindi ba? Wala ka ng puwang sa kanya. How could you not even feel a sense of guilt for bringing this woman here with you, ha? Guilt, conscience, and that blaming that you're talking about are full of bullshit. If my father doesn't want me here or that woman, how come our names are the only ones on his will? Mukhang natigilan pareho silang dalawa ni Raquel. Nanatili naman akong tahimik. You can shout to the world whatever you believe in based on your own testimonies. I will continue to believe based on facts, and one of those facts is that my father never resented me. Unlike how you're trying to manipulate me into thinking that way. So stop underestimating me. How come no one else is bringing about the fact that Zach was cheating on me throughout our married life? Napatingin ako sa kalangitan. Nagbabadyang umulan ilang segundo na lang. Tahimik kong sinasabayan sa paglalakad si Zach patungo sa parking lot ng cemetery kung nasaan nakaparada ang sasakyan kasama si Kuya Pierre. Hold my hand. Utos niya habang nilalahad ang kamay niya sa akin. Hindi ko siya binalingan at nawawalan din ng gana siyang tignan. Ngunit sinunod ko pa rin ang gusto niyang mangyari. Maluwag nga lang ang pagkakakapit ko sa kamay niya, hindi tulad ng kanina. Napanatili lang iyon na mahigpit niyang hinawakan ulit ang aking kamay pabalik. What did Mother tell you earlier, before I came back? He coldly asked. Wala naman. Mapait akong tumawa at ang paningin ay nasa kawalan. Sinisisi lang naman niya ako sa pagkamatay ni Tito Ross. May sama ng loob siyang suminghal. Don't let her words get through to you. She's talking nonsense. Kung ganon, hindi ba yung totoo? Of course not. Hindi totoo na dahil sa kahanap mo sa akin. Nagpabaya ka ng gusto. Sa puntong pinag-aalala mo si Tito.
Huminto ako sa paglalakad saka siya seryosong hinarap. Sabihin mo, hindi ba yun totoo? Nilabanan ko ang malalamig niyang mga mata habang nakatingala sa tangkad niya at siya na may bahagyang nakayuko ang ulo sa akin. Nung hindi siya tumugon ay mas lalo akong natawa. Yung pati mga negosyo niyo na unti-unti raw nalulugi nun dahil pinabayaan mo din. Hindi rin ba totoo yung ama mo lang ang nag-asikaso sa pagsalba ng mga yon? Bumuka ang bibig niya subalit walang salita ang lumabas. Naikuyom ko ang dalawa kong kamao. No wonder, Tita is blaming me here. It's not your fault, because it's yours. Putol kong buwelta sa kanya sa kabinawi ang kamay ko. Umaangat baba ng dibdib ko sa namumuong bugso ng damdamin. Tinaliman ko siya ng paningin. Bakit akong kailangan nilang sisihin, ha? How come it's not you? Kasi totoo naman eh. It's all on you, Audrey. May pangbabanta niyang tawag sa pangalan ko. Whatever happened between and father, wala ka na ron. It's not your lane to think about his death. Pero, kailangan ba sa akin pa rin isisi? Emosyonal kong tanong sa kanya. Sirang-sirahan ang pangalan ko sa loob ng mansyon mo. Pero pagdating ba sa labas, dapat ako pa rin tong masama? Ganun ba? Kalaki yung naging epekto ko nung iniwan kita? Huwag mo naman sabihin na nag-end of the world na nung umalis ako para magkandeleche-leche tong pamilya niyo. Huwag niyo kong patawanin. Nagtiimbagang siya. Tumalim ang paraan ng pagkakatitig sa akin. Subalit hindi niya magawang tumugon dahilan upang malayo kong masabi ang mga salubin ko. Oo na, inaamin ko naman talagang tumakas ako sa puder mo para magsama kami ni Landers. Pero binalik ko naman ang pera sa'yo na siyang punot dulo ng kasal natin, hindi ba? Binayaran ko naman ang utang na yun ni Mama, hindi ba? Zach, ang dapat mo na lang gawin ay mag-file ng annulment paper. Pero ano pa bang kagaguhan ang gusto mo mangyari at lahat kami dinadami mo dito? Nahilot ko ang aking noo at hindi maiwasang mapatawa. Napakadaling solusyon. Pero bakit kailangan mo pa akong hanapin? Bakit mo pa ba ako kailangang sundan? Bakit kailangan mo pa akong kunin sa black market at pahirapan ulit sa piling mo? Kinagat ko ng todo ang ibaba kong labi sa kadesperada siyang tinanong. Ano ba ako sa'yo, Zach? Hindi ba? Hindi mo ako tinuring na asawa? Bakit kailangan mo pa akong ibalik sa mansyon mo? Para ituring na alipin o papit o manika mo? Ano ba talaga? Pakiklaro naman no. Kasi hanggang ngayon hindi ako sigurado sa mga sagot ko. Hindi ko inaninag ang unti-unting pagbuhos ng ulan. Kaagad na umingay ang paligid at pareho kaming nabasa na dalawa. Sa huli ay nag-iwas siya ng paningin sa akin at ibinalik ang karaniwang malamig niyang mukha saka muling kinuha ang kamay ko para hawakan ng mahigpit. Let's go home. Zach naman. Muli kong binawi ang kamay ko at malakas siyang sinampal. Stop treating me as your puppet just for once. Kailangan kong marinig ang mga kasagutan mo. Alam mo, mas mainam pang insultuhin mo ko araw-araw at sabihin ng masasakit na salita kesa umaktong mabait sa akin dahil hindi mo alam kung gaano ako kinikilabutan sa'yo. It's unnecessary to argue about this. In the end, you won't be able to do anything about everything anyway. Sinuklay niya ang basang-basa niyang buhok. Kumibot-kibot pa ang mga labi ko. Wala kang kwentang kausap. Visit ka talaga. Sa sama ng loob ay parang gusto kong magwala. Umiyak-iyak habang gumugulong sa mga damuhan habang dinadama ang ulan na parang bata. Sa dinami-dami kong hinanakit sa puso ko, wala siyang pakialam at binabaliwala lahat ng yun. Follow me back. Tinalikuran niya ako at nagsimulang magmarcha. I never regret leaving you 3 years ago. Malakas kong sigaw. Nilalabanan ang lakas ng ulan. Automatiko siya napatigil at marahas na lumingon sa akin. Kahit na pangit ang naging pagsasama namin ni Landers, hindi pa rin ako nagsisisi na iniwan kita noon dahil palagi kang ganito. Palagi kang walang pakialam sa akin. Palagi mo ako sinasaktan. I saw the way he gritted his teeth. Muli siyang tumayo sa harapan ko at marahas akong kinapitan sa braso. Naroon ang pag-aapoy ng galit sa mga mata niya, subalit hindi nakatakat sa paningin ko ang pamumula ng mga mata niya. I never hurt you, Audrey. I always pay attention and take care of you. Nanginginig ang mga labi niya kasabay ng pagguhit ng mga likido sa ilalim ng mga mata niya.
But did you ever once pay attention to me? Nor reciprocate my care? No, you. Madiin siya napalunok. You never paid attention to my text or calls, ask me how I'm doing or even come home every night to check on me. You never once became a wife to me. Kung hindi ko pipilitin, may mangyayari ba? Magkukusa ka ba? Nag-init ang mga mata ko. Agad iyong nanlabo dahil sa pag-uunahan na pagtakas ng aking mga luha. What? Hindi ko nagawang makapagsalita dahil sa sakit na lalamunan ko. What do you mean I never tried to communicate with you? Ikaw tong hindi nagre-reply sa mga text at tawag ko. Ikaw tong may galit sa akin kaya natatakot ako sa'yo. Ikaw tong walang pakialam sa akin kundi sa katawan ko. You only want me home when you need me to warm your bed. How dare you? Baliktarin ako. Malakas ko siyang tinulak palayo sa akin. You lying cheater. Womanizer. Sinalo niya ang mga braso ko at marahas akong sinigawan. You're the one who cheats with that coaster of yours. I'm going to make him pay. I will kill him in front of you. Mabilis na bumuhos sa mga luha ko. How come you're not looking in the mirror to see who cheated? Why don't you just fuck Marian and kill me with Londres to end this now? Ilang beses ako nagpumiglas. Subalit nanigas siya sa kinatatayuan at hindi ako hinayaang makwala sa pagkakakapit niya. What? What are you talking about now? Pilit niya akong pinakalma. Why are you bringing up Marian? Huh? Mapakla ko napatawa habang patuloy sa pag-agos sa mga luha ko kasabay ng tubig ulan. Don't try to fool me now, Zach. Kahit ganong papagbalik-baliktarin ng mundo at ang paniniwala ng mga tao, hindi yun mababagong pagtataksil mo sa akin. Audrey, linawin mo mga sinasabi mo. Sir Haskell, Ma'am Audrey. Naagaw ni Kuya Pierre ang atensyon naming dalawa. Nagmamadali itong tumakbo sa amin dala-dala ang dalawang payo. Ano ba naman kayo, parang mga batang nagpapaulan? Bagyo to! Pwersado kong binawi ang mga kamay ko kay Zach at tumakbo papalapit kay Kuya Pierre at doon sumilong sa kanya. Saka lamang niya nagtanto ang tensyon sa pagitan namin ng boss niya. Agad na gumuhit ang pag-aalala sa mga mata niya at inabot ang isang payong kay Zach habang sinisilong naman ako sa hawak niya. Mabuti at bumalik na tayo sa mansyon. Magkakasakit kayo nito eh. Ilang beses ako napapahikbi ngunit tahimik lang sumasabay sa paglalakad sa kanya habang hindi nililingon sa Zach sa likuran. This is the first and last time I'm ever going to talk about this matter in front of him. And never again.